guys, ako si Mel Buenaventura ng Team Buenaventura. Narito ako para turuan kayo paano manay. Ang gagawin natin ay shorts. Dahil tingin ko matututo kayo talaga rito kasi madali lang ito kayo. Okay, ang una natin gagawin, magkakat tayo. Gagawin natin pattern yung sarili kong shorts na yun din ang gagawin nyo kapag gagawa kayo yung shorts nyo para madali lang. Ito yung isang wide na tutupiin mo siya sa gitna. Tutupiin mo siya sa gitna. Yan na. Sa gitna natin tutupi. Okay. Fold mo ulit siya sa gitna ulit. Bali dalawang fold. Kanina ginupit ko na yung haba nito. Exactly dun sa shorts ko. Ito yung shorts ko. Para ma-pattern mo siya, ibuka mo yung shorts ng ganyan. Tapos, itupi mo rin siya sa gitna. Ito, ayan. Susundan nyo. Ginupi ko sa gitna yung shorts. At, ito, kunin mo yung dito sa may pundiya niya at saka doon sa taas. Tapos, ito sa laylayan. Ayan, pattern na natin siya. Okay. Tingnan nyo ito guys. Yung sa baba niya, nilagyan ko ng sewing allowance. Ang sukat mo pwede na 1 inch. Tapos sa taas, mga 2 inch yung sewing allowance mula sa shorts natin. Tapos, siguraduhin nyo yung dito sa may area ko, yung buo. Tapos dito, yung may doktor ay yung putol, yung pinaka dulo ng tela. Isa na natin yung pattern. Gupitin na natin. At syempre ito hindi pantay. Gupitin natin yun. Lagi mo lalagyan ng allowance kasi yun yung gagamitin natin na sa pagtahi natin ng allowance. Sundan nyo lang yung pattern ng shorts nyo. Natin yung pinaka-tailang gagamitin natin. Natamasin natin. Dito naman tayo sa sewing machine. Sa mga tahian, ang ginagamit talaga namin ito, overlap, single, at saka piping. Tuturuan ko kayo gumawa sa single machine lang kasi ito yung kalimitan nagiging makina lang natin sa bahay, yung mga mini machines na tinatawag. Pareho lang yun ito. Ito lang kasi heavy duty. Okay, dito na tayo. Siguraduhin natin may sinulit siyempre sa ilalim. Oops. Dahil hindi tayo gagamit ng overlock, single lang gagamitin natin. Ganito, rin. Kunin nyo yung isa. Diba? Tapos, ito yung sa malaking na shorts. Sa laylayan niya, yung pinakababa. Tingnan nyo. Ang pagtatahiin natin ito yung wrong side na tinatawag natin yung loob ng shorts. Tapos ito yung right side. Pag duktungin nyo lang yung dalawang wrong side. Ito muna yung tatahiin natin. Okay? Malalaman nyo kung bakit. Isa na natin. Una tahiin natin sila pareho. Dapat medyo maliit lang yung
allowance natin dito sa gilid. Kasi pinaka-basting lang to eh. Okay lang. Dahan-dahan lang tayo para makita nyo mabuti yung pipe. Okay, yung kabila naman. Okay, ang tatahiin natin yung malaking area, yung may malaking ano sa baba o yung pinakalaylayan na shorts. Dapat ang magkadikit talaga yung wrong side sa wrong side okay. Kung magtataka kayo bakit ang tinahin natin yung labas ng shorts, kasi ganito yan, babaliktarin natin siya. Dati kasi kwento ng mga matatanda o kwento ng lola ko, wala pang overlock. Ito yung ginagawa nila para maitago yung tayo. Tawag nila rito ay Balenciaga. Usually makikita nyo to sa mga polo shirts natin yung ginagamit sa eskwela. Halos ganito yung mga tahi. Ito yung wrong side niya, di ba? May tahi tayo sa labas. Para maitago natin yung tahi pareho, papasadaan ulit natin siya doon sa area na pinasadaan natin. Pero sa loob naman siya. Tingnan nyo pala. Siyempre dapat maayos yung pagkakahawak natin dito sa shorts para maganda yung pagkakatayo niya. Dahan-dahan tayo. I-back nyo na lang pagka hindi nyo nakita. Kumbaga rewind. Okay. Ganun din yung isa. Ito, di ba, tinahi natin sa mismong labas na shorts. Balik na rin natin. Ngayon nabaliktad na natin siya, ganun din ang gawin natin sa kanya. Okay. Sadaan ulit natin doon sa area kung saan natin pinasadaan siya. Yan, ito yung ang tawag sa pamamaraan na to talaga. Yun nga, sabi ng mga matatanda, ewan kung saan ang galing yung pangalan na yun, Balenciaga. Tingnan natin yung labas ng shorts kung ano nangyari. O di ba? Wala na yung tahi. Naitago na natin. Ayan o. Tingnan nyo mabuti o. Di ba? Naitago na natin. Pati sa loob, syempre nakatago yung pinakahimulmul ng tela. Ngayon naman, ano isusunod natin tatahiin? Syempre, ulit tayo sa right side ng tela o yung labas ng tela. Yun ulit tatahiin natin dahil ibabalansya na ulit natin siya. Ibe-basting natin siya ulit. Ito. Itiklop ulit natin palabas. Okay. So, ito yung sa may korte ng shirts, di ba? Nakita nyo yung ginupit natin yung may korte nga. Ang pagtatahiin ulit natin, ibukan yung ganito yung shirts. Ayan. Para hindi kayo malito. Tapos ito nakikita nyo yung uka niya, di ba? Hinarap ko sa atin, nakaharap sa atin yung uka niya. Ayan yung uka niya. Ngayon yung kabila naman, ito yung uka niya, di ba? Ayan di ba? Tapos ka ng konti. Ito yung uka niya. Ito, yung uka niya. Tapos ito, nakaharap sa atin. Ito yung uka niya, nakatalikod sa atin. Ipatong natin ngayon siya ganyan. Okay, kuha nyo. Pinatong ko siya ulitin ko para hindi sa malito. Okay. Ito yung uka niya. Okay. Ulitin natin para hindi kayo malito. Ito yung tinahin natin yung gilid. Ito yung tinahin natin yung gilid. Ito yung pinaka-korte ng shorts. Bukahin natin. Okay. Kabuka natin ganyan.
Yung uka niya, nakikita nyo? Nakatapat siya sa atin. Okay. Itong kabilang part, ito yung uka niya. So, itatalikod ko siya sa akin. Nakatalikod siya. Ayan ang nakatalikod. Itong isa ay nakaharap. Itong isa nakatalikod. Pagpapatungin natin siya ngayon. Ayan. Dito natin siya uumpisahan tahiin sa kabila ulit. Okay. So, dahil pinaka-basting lang to ng tela o yung pinakaunang pasada natin, medyo maliit lang yung mula sa karayom yung ilalabas natin na sana natin yan. Ayan na. Para layo ko ng konti dapat. Para hindi kayo mahirapan, ang gagawin nyo kaagad is yung kunin nyo yung gitna pareho, hawakan nyo pareho doon sa gitna. Okay, pagkahawak nyo sa gitna, dito nyo na siya unti-unti, hawakan nyo ulit siya ng unti-unti, yung malapit lang hanggang kaya nyo lang. Nakikita to ulit. Okay, ayan na. Haluin natin dahan-dahan, tapos hawakan ulit natin yung gitna. Yan yung pinaka duktungan natin. Hawakan natin, tahiin ulit natin dahan-dahan hanggang sa makarating tayo sa gitna. Okay, ito yung gitna nya. Siyempre siguraduhin natin pantay para naman hindi nakakahiya sa inyo. Okay, ayan. Okay. Yung mga mini machine kasi hindi ko alam kung may backstitch sila na tinatawag. Ito yung backstitch. Pagdating sa gitna, lagi nyo iba-backstitch. O kung wala kayong backstitch, diba ganito, pinasadaan nyo ganyan, angatin nyo siya kung walang backstitch, tapos ibalik nyo ng konti yung foot. O, ayan, nakita nyo ha. O, ulitin ko ha. O, inangat ko, tapos ibalik nyo ng konti, atras nyo ng konti. O, tapos ibaba nyo ulit. Pasadaan ulit natin siya kung wala kang backstitch. Okay. Para matibay yung gitna. Yung kasi yung pinakapundian ng shorts natin. O, yan. Dire-diretso lang ang tahi nyo. O, para magpantay siya, syempre, kunin na natin yung dulo. Dulo sa dulo, pagtapatin natin. Okay. Okay. Dahan-dahan ulit tayo pagtahi. Ayan. O, sa dulo rin magba-backstitch ka. O, kung wala ka ulit nitong backstitch, angat mo lang siya pabalik. Tapos pasadahan mo lang ulit. At parang backstitch lang din yun. Okay. Ngayon, dahil diba, ayan na yung shorts natin. Dahil pinasadahan natin siya sa labas, ibabaliktad ulit natin siya. Kamukha nung ginawa natin kanina. Okay. O, ito ulit, para sa review tayo. Ito ulit yung tinatawag na Balenciana. Doon sa area na pinasadahan natin, doon ulit natin siya papasadahan. Ito yung tinahin natin ha. Parang ipapalaman natin siya sa loob. Okay. Tatahiin ulit natin siya. Tapos, siguraduhin nyo na banat na banat siya. Nakita nyo, binanat ko. Tapos saka nyo tupiin ulit yun sa may tahi. Ayan. Tapos hilahin nyo rito para flat yung tela. Ayan. Tapos ako madalas pag nananahi ako, kinukuha ko lagi yung center para hindi ako mahirapan. Ito ulit siya. Sa daan ulit natin. Siyempre, tuloy-tuloy mo lang hanggang makarating ka sa dulo. Tulad nung sinabi ko nga sa inyo kanina, pag dumating tayo sa gitna o sa duktungan ng mga tela, lagi natin iba-backstitch. Okay. Para matibay talaga siya. Tapos, ito na. Malapit na tayo matapos sa dulo.
Okay. Ito na yung dulo, backstitch. O, kung walang backstitch, balik na lang ng konti. Para lang hindi siya matastas. O, tingnan nyo na kung anong nangyari sa shirts natin. Ayan. May korting shirts siya kahit pa paano. Diba? Tapos, tingnan nyo yung tahi. Diba wala na siya sa labas? Nakatago na siya. Pati yung sa loob, hindi mo makikita yung duktong ng tela. Ngayon, eto na. Magkakabit na tayo ng garter. O, garteran na natin yung shirts natin. Ang gagamitin natin kasi panlalaki to, medyo malapad. 2 inches 2 inches ang lapad. Okay? Ang kalimitan ginagawa namin sukat talaga is ito 24 inches lang 24 inches lang ang haba ng garter. Ngayon sobrahan mo lang siya ng half inch para sa pagtatahi mo. Okay, gupitin na natin ito, 24 and a half to. Ayan. Tapos ang pagtahi ng garter, ikot mo lang siya sa makina pabilog. Okay. Ayan. Pasadahan nyo lang. Ang pagtahi ng garter, gamit dalawang daliri yung piece natin. So, okay. Pasadahan mo. Ganyan. Ito. Ganito lang. Kabilang daliri dito, kabilang daliri dito. Para hindi ka nahirapan. Oops. Tapos, syempre, iba-backstitch natin o ibabalik natin yung pagtahi niya para matibay. Babalik-balikan natin. Ngayon, kung sabi ko nga kanina, kung wala kayong yung makina nyo, walang pang backstitch, pagpasada nyo ng diretsyung ganyan, iangat nyo yung put, balik nyo lang sa dulo, tapos pasadahan nyo ulit. Ulitin nyo lang yun hanggang sa mukhang sigurado ng matibay o yung tingin yung hindi na siya masisilat. Ito na yung garter nya. Ngayon, ito yung dulo ng shorts natin. Dahil nga wala tayong overlock, ang gagawin natin ganito muna. Baliktad nyo. Ilagay nyo sa right side. Itong taas, yung kakabitan natin ng garter, itupi nyo muna ng konti. Tapos pasadahan nyo. Makikita nyo mamaya kung bakit. Katapos natin. No? Ayan. Itupi nyo siya. Tahiin nyo ng ganyan. Pasadahan nyo. Tinutupi ko lang tapos pinapasadahan ko. Okay, ayan. Narito na sa dulo. Narating na natin yung dulo. Okay. Ayan, nakatupi na siya. Ayan. Paano na natin ikakabit yung garter natin? Kunin natin yung gitna. Siyempre, tatapat natin yan sa gitna. Okay. Ayan. Pagka tapat nyo sa gitna, itupi nyo lang siya kasama yung tela. Itupi nyo siya ng ganyan. Okay, kailangan sagad siya sa dulo ha. Tapos ito, yung kumbaga siya, parang sabihin na nating sakal na sakal. Okay, ganito gawin natin muna pala. Para madali nyo siya maikabit yung garter. Nakikita nyo yan, yung straight nya, yung diretso. Diba? Tinupi natin ganun. Pasadahan nyo muna siya ng diretso. Pasadahan nyo, mamaya tatastasin natin to ha. Pasadahan nyo siya ng diretso. Huwag nyo ilalak. Okay. Tapos tanggalin natin. Konti lang, para lang yung pinaka-basting lang natin o yung pinaka-guide natin para hindi tayo mahirapan. Habaan nyo para madali natin hilahin. Habaan nyo yung lupit. Pag natapos, doon sa kabilang gitna tayo. Kunin natin yung gitna ng garter. Mula rito sa gitna nito. Ito, yung gitna kanina. Yung gitna ng garter. Ito, madali naman natin makikita yung gitna kasi may tahi naman siya.
tapat ulit natin yung gitnang ganyan. Ayan. So, dapat sakal na sakal din siya. Ayan, ganyan. Nakuha nyo? Ulitin ko O, kinuha ko yung gitna ng garter. Tapos, tapat ko dito sa gitna rito sa kabila. Siyempre, dito natin ilalagay yan sa baba. Sa baba ng konti. Ito yung taas, di ba? Kasi, itutupi natin tong ganito. Kailangan, tulad na sabi ko kanina, sagad, dulot-dulot, sagad. Tapos, pasadahan nyo ulit siya ng diretso. Yan, pinasadahan ko ng diretso. Huwag nyo gugupitin kasi tatastasin natin siya mamaya. Ayan, madali nyo na siya matatay. Okay. Pagkatapos natin itaking yung gitna, dito natin siya pasadahan muna sa taas. Ito yung pasadahan natin tawag dito. Ano lang natin to, ilampas lang natin to sa put. Ito yung put na makina, ilampas lang natin yung dulo ng tatahiin natin na konti. Yan, ilampas lang natin. Tapos kunin yung gitna ng damit. Hawakan nyo to dito. Ayan. Tahiin natin do. Ay, teka. Dapat kasi makapal yun dito natin sa gitnang area. So, ilampas muna natin ng konti. Yan. O, nailampas ko na sa makapal na area. Kunin nyo ulit yung gitna. Tapos, saka tuloy-tuloy yung pasadahan sa taas. Kung kaya nyong gawin, hatakin nyo rin yung unahan ng konti para hindi kayo mahirapan. O, tapos, siguraduhin nyo bago nyo iangat yung karayom, ibabaon nyo. Kailangan nakabaon yung karayom. Tapos hilahin nyo rito, ilapat nyo tong area na to. Ayan, dapat nakalapat yan. Tapos tulad ng sabi ko, kung kaya nyo hilahin ng konti sa taas, dito sa taas na part, hilahin nyo ng konti. Ayan. Ayan, ibabaon natin yung karayom kasi hinto ako, hihilahin ko ulit siya. Ayan, nandito na tayo malapit na tayo sa gitna. Yung gitna kasi natin, dahil Balenciana ginawa natin, medyo makapal. So, kailangan pagdating doon sa gitna, dahan-dahan natin siyang hilahin. Dahan-dahan natin pasadaan. Okay. Tapos, hilahin natin ulit yung sa kabilang gitna. Yan. Ilapat lang natin. Tapos, dire-diretso lang ang pagtahi natin. Kailangan siguraduhin nyo nakalapat kasi magpipilipit yan pagka hindi nyo nilapat. Ayan, baon ulit ang karayom, hatak, ganun lang, hatak hila, hatak hila. Okay. Ayan, matatapos na siya. Labas muna natin, tingnan natin kung anong nangyari. Ayan, ito yung tahi natin sa ibabaw. Okay, ngayon papasadaan ulit natin siya sa gitna. Gitna. Tulad ng sabi ko, pagdating natin dito sa may part ng gitna natin o yung duktungan, dahan-dahan ang pasada kasi medyo makapal siya, baka mabali ang karayom natin. Ayan. Pag nailampas mo na siya ng konti, doon ka na sa kabilang duktungan, hilahin mo para mag-balance yung garter. Okay. Tapos ganun lang ulit, ilapat mo lang ulit, hawakan mo, hilahin mo rin sa kabilang part ng kamay mo sa kanan, yung kaliwa mo pang alalay o hilahin din natin sa unahan para naghihilahan tayo. Ano ba yung laro na yun? Tug of war. Okay, ganun. Pasadaan natin yung gitna. Hilahin dito, hilahin din sa harap. Okay, baon nyo ulit yung karayom. Siyempre, habang hinihila nyo, siguraduhin nyo nakalapat to, ha? Kasi papangit yan pag hindi natin nilapat. Okay, lapat, hilahin natin. Okay, hila ulit. Ayan.
Malapit na tayo matapos. Konti na lang. Okay. Ito na ulit yung duktungan. Pagdating sa duktungan, dahan-dahan lang tayo. Kasi baka mabali ang karayom. Okay. Nailampas mo na yung karayom sa duktungan, hilahin mo ulit sa kunin mo ulit yung kabilang duktungan para mahatak mo ulit siya. Ayan. Ganun lang, paulit-ulit lang. Hatak, ilapat mo, tapos hatakin mo ulit. Hatakin mo sa harap. Siguro din mo nakalapat para maganda yung shorts natin. Bago mo bitawan, kailangan nakabaon ng karayom. Tatandaan nyo lagi inuulit-ulit ko para madali nyo matandaan. Okay, hilahin nyo ulit. Ano lang, pag nakarating na tayo sa kabila, ayan na yung tahi natin kanina. Ito, ito yung tahi natin kanina. Ayan na, malapit na. Ayan. Narating na natin yun. Tanggalin mo ulit siya. Tanggalin ulit natin para makita nyo kung ano nangyari. Ayan. Ayan na. Isang pasada pa. Diba? Doon na tayo sa pinakadulo. Last na siya. Last but not the least. Siguro tapatan nyo na lang yung pinasadahan natin nung una, yung tinupi natin. Pwede nyo dun pasadahan o kaya pwede nyo iangat ng konti. Ako gagawin ko, doon ko itatapat para naman hindi siya maraming pasada. Sa duktungan, dahan-dahan ulit. Tapos kunin nyo ulit yung kabilang duktungan para mahatak siya. Tapos ito, madali na to. Habang lumalaki yung tahi natin doon sa garter, mas dumadali siya. Tapos hilahin na lang ulit natin. Ayun, ganun lang. Diba madali na siya, lapat na hindi na natin kailangan ilapat pa ng gusto. Baon nyo lang din yung karayom ulit. Tapos ayan. Ay, hindi ko na nasundan yung basting natin, pero okay lang yun kasi nasa loob naman siya, hindi siya makikita. Ang makikita lang yung tatlong pasada natin mula kanina. Ganun lang, paulit-ulit lang yung ginawa natin kanina. Ayan na. Eto na ulit yung tinahi natin, yung umpisa. Malapit na ulit. Yan, tapos na siya. Ayan. Buo na yung shorts natin. Ngayon, ano pa ba kulang yan? Yung laylayan. Yung sinabi ko sa inyo kanina, yung basting natin sa gitna. Hilahin nyo lang yan, matatanggal yan. Diba wala na? Nakita nyo wala na. Yung kabila. Diba binasting natin yung gitna kanina para hindi tayo mahirapan. Nasa na yun? Parang nawala na yata. Nahatak ko na pala kanina. So trim na lang natin. Medyo maraming nagisinulid. Okay. Ngayon, tapos na tayo mag-garter. Ayan na siya. Yung laylayan naman. Ito. Para gumanda yung laylayan, eto nung nagpapabrika kasi ako, ginagawa namin to, yung tawagin nila double fold. Titiklop mo siya ng isa, tapos tiklop mo ulit. Okay, kaya tinahog na double fold siguro kasi dalawang beses tiniklop. Tapos pasadahan natin. Kalimitan, ang ginagawa nilang tupi ay half inch. Ayan ito dito sa ito half inch ang tupi. Kita nyo? Ito yung damit natin. Ang tupi ay half inch. Ayan. Ayan, half inch. Half inch lang siya. Okay. Double fold Tiklop nyo muna ng isa tapos tiklop nyo ulit. Okay. Tulad nga na sabi ko, dito sa parting duktungan natin medyo makapal. So dahan-dahan lang siya. Okay. Tapos, kagaya nung una ko sinabi sa inyo, lagi nyong kukunin yung center. Yung center ng bilog natin para hindi kayo mahirapan. Tapos itiklop nyo dyan. Ngayon, pagka natiklop nyo na dyan, ayan yung tapat nung tiklop nya, makikita nyo naman yung pag tiniklop nyo. Lalapat siya. Ang gagawin nyo, pag lumapat ng ganyan, ipapaloob nyo lang yung sobra sa dulo.
ito yung tela natin, di ba may himulmul yung dulo, ipapaloob nyo lang siya. O, tapos kung hindi nyo kayang hawakan mula rito sa hawak ng kanang kamay ko, ilapit nyo rito yung kamay nyo. Dun, dahan-dahan lang ang pagtahi para ano, ayan. Ayan. O, tapos kunin nyo ulit ang gitna, ilapat nyo ulit. Pag nalapat nyo, makikita nyo yan, yung ito, titiklop siya ng kusa, ipasok lang natin. Okay, ayan. O, ganun lang ulit, paulit-ulit lang. Kunin nyo yung gitna, ilapat nyo, pasok nyo yung dulo ng tela. Ayan. Okay. Para lang tayong kumakanta, kunin ang gitna, ipasok ang, ilapat ang tela, ipasok yung dulo. Okay. Paulit-ulit, diba? Parang chorus ng kanta. Okay, yan, malapit na tayo matapos. Yan. Pagdating sa dulo, nakita nyo, tumiklop na siya ng kusa. Hindi na natin pinasok. Ayan. Okay. Ayan. O, di ba? Nalupi na natin siya. Ayan, nakita nyo. Nalupi na. Nakatago pa yung pinakang himulmul ng tela nasa loob. Ngayon yung kabila naman. Siyempre, para magpantay yung shorts mo, ganun din ang gawin mo sa kabila. Half inch din. Di ba? O. Dito ka mag-umpisa ulit sa duktungan. Itupi mo muna siya bago mo itupi ulit. Double fold nga. Okay. Tapos ganun ulit. Kunin nyo yung gitna, itupi nyo. Ayan, pag nailapat nyo, makikita nyo kung ano yung papasok nyo sa loob. Ayan. Ayan, kunin nyo ulit yung gitna. Siyempre. O, tapos ipasok nyo lang ulit sa loob. O. Pag hindi nyo kayang diretso na medyo mahaba, unti-untiin nyo lang. Okay, diba? Unti-untiin nyo lang. Ayan. Kasi importante naman na ipapasok natin yung laylayan ng tela, yung pinaka ano niya, himulmul kumbaga. O, dahan-dahan lang. Okay. Yan. Yan, tapos na yung shorts natin. Okay, tingnan nyo. O, diba? May shorts ka ng pambahay. Okay, unang video ko to. So, kung nagustuhan nyo yung video ko, i-subscribe nyo lang ako. Tapos, i-click nyo na rin yata yung notification, yung parang bell. Para pag nag-upload ulit ako ng susunod na video, ma-update kayo. Siguro sa susunod, gagawa naman tayo ng pambabae, palda o kaya dress. Okay, tapos kung may suggestion kayo, comment lang kayo. Paki-like na rin yung video ko kung nagustuhan nyo. Mag-comment lang kayo kung anong suggestion. Okay, bye-bye.